accepting our invitation to Thank be you in our din. vlog today. Kamusta ka naman? Okay naman. Ito, laging busy. Yeah, busy is good. Being busy is good. Ayun nga. Kanina nakita kita before tayo nag-start. Bakit ka naglilinis? Kung ano nung pinagagawa mo dito sa salon mo? Kasi dito sa Japan, syempre kahit hindi ka staff or kahit may-ari ka, required mo pa rin maglinis para gayahin ka rin nila. Oo. Sobrang ibang-iba sa Pilipinas. Alam mo ba sa Pilipinas? Kapag ikaw ang CEO or the owner of any salon, business mo, usually meron kang mga janitor or janitress or yung mga staffs mo, they do all the cleaning and stuff. Pero dito sa Japan, for sure hindi alam ng iba nating mga viewers na ang buhay dito sa Japan. Kailan ka nandito? Kailan mo siya ginagawa? From start to finish, yes. uwari, di ba? So, ganun ang buhay dito. Kala nila kapag ka may-ari ka Tama. ng business, Minsan, ano ka, prinsesa. oo. Minsan, ikaw pa yung lalabas dyan sa station para mag-chirashi. Di ba? O Mamigay ng flyers, flyers, mamigay ng yeah. flyers, di ba? Napakarami mong kailangan gawin para i-promote ang business mo. At syempre, Yes. para mapanitili mo ding maganda, malinis yung salon mo. Tama. Para gayahin ka rin nila, syempre. Kung anong ginagawa mo. Gagawin din ng staff, mahihiya yun sa'yo. Okay, good idea yun Good idea. So, be a good role model in short, right? Yan. So, nakita ko ngayon sa salon mo, ang ganda-ganda. Talaga ba? Ang ganda mo. Wow. Ang ganda po ng salon niya. This is actually my first time to be here. Thank And, yan, nagulat ako sa laki niya. you. Tapos, ang daming mga pwedeng gawin. Oo. So, since we're already in that topic, can you tell us the services that you have here in Jane Beauty Salon? Yes. We are a total beauty salon na, yes. Talaga. So, From hair to foot. Oo, Ayan, to wow. nails. Mhm. Lahat meron. So, ang aking goal dito sa salon is makagawa ng sa isang oras, marami ka nang magagawa. Mm. Yung para sa mga, lalo na dito sa country ng Japan, Mm. busy country ang Japan. So, yeah. may mga Japanese kasi na hindi pa nila alam yung total beauty. Talaga? Oo. Halos kasi mga dito, mga Isa-isa. beauty salon, oo. Single Pag hair, service. kapag este, Oo nga. kapag nail. Oo. Ganun yung mas marami sa kanila. Mm. Kaya unlike sa sa Gaikuku, Oo, mga foreign Oo. este or tayo beauty sanay salons. tayo doon. Oo. Kaya yun yung gusto kong ipakita sa kanila na maganda yung total beauty para Mm-mm. ma-save nyo rin yung time nyo. Yes. Yun yung aking talagang parang akugare tayo na salon na magkaroon kami ng Parang talaga. look up mo or parang, Oo. di ba? Oo. Ako guys, parang, yume or oo. dream na Yung ganun dream mo. na Dream makilala yung total beauty sa Japan. Which is you have started in 2022, tama Yes, ba? yes. Wow. So, sa 2 years, you're already running for 2 years Yes, na ba? 2 years Tama. sa biyaya ni Lord. Diba? Mm. Thank God talaga. So, ano yung super, what do you call that, like bestseller or Dito sa salon. dito sa salon mo? Massage. Massage. Filipino massage kasi yan hinahanap nila, lalo na yung mga Oo. Japanese talagang din. Filipino yung massage, Filipino Oo, style? Filipino style. Mm. Kasi yung mga Japanese din na nakikilala namin na pumupunta dito sa salon, naghanap sila ng foreign massage. Yung tipong hard. Kasi sa Japan yung mga massage dito, hindi naman sa talagang parang yasashi lagi sila, yasashi. Yung soft. Soft ang madalas na massage dito sa Japan. Pero unlike sa Pilipinas, 'di ba? Saka sa mga foreign sa mga country, Mga ibang hilot, may country. hilot-hilot. Iba rin Oo, ba ang iba. hilot sa mga I- massage, no? Parang oil massage din ang Oo. hilot. So Sarap kasi, no? Kahit anong gusto ko. Oo, 'di ba? Kasi yun yung tipong hinahanap din ng mga ibang mga Japanese din. Kasi hard sila. Yung pagod talaga is mawawala. Si Miss Jeline ay taga saan sa Pilipinas? Taga Caloocan, Camarin, Caloocan City. Okay, Caloocan. So, meron ka bang dialect na kayang salitain? Or Hindi, Manila lang Manilenya talaga. ka talaga? Oo. Okay. Bicol kami, yung nanay ko Bicol. Ay, oo nga pala. Di ba? Pagkababayad pa kami nito, albay ako, Oo. ang father side. Oo. Ikaw? Sa mother side ko sa Bicol. Hindi ko Oo, alam kung hindi mo alam kung saan. yun. Okay.
Nakapunta ako dun pero sobrang late ko pa. Ay, hindi ko na maalala. Tapos kailan ka na nagpunta dito sa Japan? 10 years old. Yung the first First time. 10 years old. Na 10 years old. Dito na ako nag-aral ng elementary. Habang nag-aral ako ng elementary, natural na school, natural na school. Nag-aral ako ng Nihongo Gakko, Japanese school. Dalawang beses. Hanggang gabi ako nag-aaral noon. Kasi nga, wala talaga akong alam. Makikinig ako dun, hindi ako matututo kasi hindi ko alam yung sinasabi Ang nila. bata mo, di ba? Tapos, and then ngayon, nandito ka pa rin sa Japan. Oh, baka kung nakwenta nila yung Yun age mo, so nandito ka pa rin sa Oo, Japan. oo. And, oh my God, siguro, at this moment, ikaw pa lang yung pinakabata na kilala ko na owner ng isang business. So, I'm very proud of you and Thank high you. respect to Miss Jeline because she became a owner of her own beauty salon at the age of 27. Yeah, so syempre before 27, marami pa siya mga preparations and business planning, di ba? Yung mga ganyan. So, grabe, at the age of 26, 27, i-prepare mo na ba yung business mo? So, yeah, very proud of you. I'm very Thank proud to you. be Filipino. Pero hindi ko talaga rin akalain na mag-este ako, mag-beauty salon ako. Pero before noon, mga 21 ako, sinulat ko na sa papel kung ano yung mga dream ko. Ah, talaga? 25, magbaby-baby na ako. Mag-aaral ako, magbibisi Vision sa... board mo? Oo. Ako din may ganyan. Hindi ko alam yun. Nung nagligpit ako sa bahay, nakita ko, hala, talagang dream ko pala mag-beauty salon. Pero nung sobrang busy ko na nga dito sa Japan, trabaho. Kaya hindi ko na alam kung ano yung talagang goal ko nung time na yun. Basta makapagtrabaho, makapagbayad, mga ganun. That's nice. So what's the best thing having a beauty salon in Japan? Anong pinakamasaya, ano yung pinaka-happy memories mo dito? Siyempre, yung Masaya mga kayo, dami nyo. customer, oo, yung mga customer, napapasaya namin. Kasi, una sa lahat, yung tipong hindi siya sobrang mahal, hindi siya sobrang mura, yung affordable Yes. ng mga foreigner, mga kababayan natin. Lalo ng kapwa natin. Oo, lalo na kasi alam ko rin yung feeling na nag-work ako araw-gabi. Oo, kasi you started, di ba? Oo, Here at araw-gabi. Ang dami talagang trabaho dito na may pinapadalan tayo sa Pilipinas, hindi na tayo makakapag-relax. Bakit ko mamahalan yung services kung hindi naman nila mapapagpatuloy? Ah, okay. Yun talaga Tama yan. yung sa akin. Kaya, I ganun heard the same thing from our other previous Oo. interview. Pareho din. Talaga? Galing. Oo. Yan din ang sinabi niya. Kasi pinaka-importante mapagpatuloy mo kahit makapag-relax ka nga isang beses lang naman naman. Or in a 2 months, isang beses lang, wala rin. Correct. Parang nag-try ka lang, pero hindi mo naman na-maintain. Hindi mo na kinontinue, Oo. di ba? Lalo na yung mga yung mga nagpapagaling ng tigyawan, mga nagpapapayat. Ayun. User din kasi ako before, kaya alam ko yung gaano kaganda yung beauty salon pala. So, gusto mo talagang matulungan yung mga... Oo. Pwede ba lalaki din dito? Oo, sure. Ah, okay. So, Talagang male and okay. female pwede. Oo, kahit sino pwede. Yes. Okay, Miss Jeline, punta naman tayo sa... Nakwento mo sa akin before, yung about sa nabubuli ka nung nasa Pilipinas ka. Punta muna tayo sa Philippines. Meron ka bang incident or moment na nabully ka sa Philippines? Sa Philippines, wala. Ah, okay. Wala pala. Okay naman. Yung ano mo Okay doon, naman. yung mga friends mo doon, Oo. family members, Oo. relatives, Okay naman. okay naman sila Yes. sa'yo. Pero, pagdating mo ng Japan, Oo. Sa Japan, nag-start lahat. ng talagang, parang ayoko na dito. Parang pupunta na nga sa Sa time, point na, oo, oo. sa point na ayoko na talaga sa Japan, hindi na ako babalik dito. Talagang parang sinumpa ko yung Japan that Oo. time. Kasi, ano bang ginawa nila sa'yo? ayun, parang nung grade 4 ako, kasi 10 years old ako nandito sa Japan. Grade 4, wala akong alam, syempre, wala akong parang talagang hindi ko sila maintindihan. Kasi hindi ka pa Oo, ako lang yung mag-Japanese. foreigner. Hindi pa kasi Yes. nung time na yun, nagsasalita ng English ng Japan, no? At saka, yung time na yun, talagang uso yung mga bully, sa mga, sa drama, ang daming mga bully-bully na drama. Then, parang, ayun nga, yung ginagawa sa akin is, nilalagyan ng tamtax yung upuan ko, gano'n. Upuan mo sa school? Oo, sa Ang school sakit mismo. nun. Ilang tamtaks yun? Buti, nakita ko, bago ko Oo. maupuan. Ang dami. Yes. Madami? Oo, madami Yung talaga. upuan sa elementary Oo. school?
Kaya sabi ko, Shucks. just nawawala minsan yung wabaki ko, yung sapatos, di ba? Dito sa Wabakis. Japan, Yung nilalagay. sapatos po nila sa school, yung kulay puti. Ay, may ibang kulay, di ba? Sa yung Oo. indoor shoes ng school Yes, ang tawag is indoor. wabaki. Nawawala yung dirt ko. Baka naman Nasa- nakalimutan mo na. Hindi. Nasa basurahan. Alo. Kaya sabi ko, "Ay, ano ba naman to?" Ayoko nang pumasok. Tapos kapag nag-groupings, wala kang member, parang groupings, di ba? O mag-group kayo kung sino mga gusto niyong partner. Walang puma-partner sa akin. Yung talagang, ko, wala. Parang tiyan ka lang. OP Parang- ka. Oo. Nakakasad Ang naman hirap. yun. May anak din kasi ako na 9 years old. Tapos, pag may ayaw mag-partner sa kanya, parang Di ba? durog naman ako. Oo. Masakit talaga Umiyak sa ka. akin. Iyak ako lagi pag umuwi sa bahay. Lagi ako umiiyak. Hindi yung wala kang partner. Parang, Parang- nalulungkot ako. Pero, syempre, Naalala mo pa ini-strong ba siya ko. parang naiiyak ka? Hindi na. Mm. Kasi ngayon parang wala na lang. Mm-mm. Dati kaya ngayon, Pero naalala mo pa siya ha, Oo. yung moment na yun Oo. na. alam ko kasi in 4 years lang ako nag-aral dito sa Japan. Mm. Grade 4 to junior high school, second year. Grade 4, 5, 6, and then junior high school first. First year, hanggang second year. second year. Tapos Okay. ko yung first. Okay. Then, pumunta na akong Pilipinas kasi nga Mm. talagang ayoko na eh. Kasi naging furyo. Parang, ano yun? sa ibig sabihin ng furyo, parang naging basugalera. Basagulera. Basagulera. Parang Oo, rebelde. rebelde, ka. ganun ako. Nung high school, nung nag-high school na ako. Kasi gusto ko lumaban. Kanino? Sa mga nagbubuli sa akin. At doon ka nag-fulyo? Nung naging high school ako dito sa Japan. Mm. Kasi, syempre, ilang taon ako nagtiis na talagang lagi ako binubuli. Syempre, gusto ko na yung maging matapang naman. Mm-mm. So, naging matapang ako. Kaya, ganun yung parang way ko na maging matapang. Yung parang maging parang bad sa school. Anong ginawa mo? Yung bawal kasi sa school na Japan yung magkukulay ng hair, Oh, ano kulay yung ng buhok mo? mag-makeup or what, para Oo, akong ginawa mo Yankee, yan. gano'n. Oo, ginawa mo yan. Oo. Mm-mm. Kaya ang dami ko talaga rin, nagawa rin nung mga panahon na yun na Mm-mm. bawal gawin, gano'n. Mm. Then may, halos parang binetsu ako, betsu ng room. Sineperate ka ng Separate room. ng room. Yung mga parang may something na room. Yung Tapos mga yung mga mababait, tsaka Oo. yung super mababait. Saka may mga special child dito. Mga ganun. Doon ka nila Oo. inilagay. Oo. Pero, bakit naman? Kasi nga, parang ayoko nang mag-aral, nang maayos. Yung parang ganun. Ganun Kaya- pala. Kasi ayoko na silang makasama yung mga kaklase ko nung time na yun. Ayun. Tapos, pero nung nagkaroon kami ng English lesson, ako lang yung marunong sa English nung time na yun. Kasi talagang yung English na pinag-aaralan nila, nasa elementary, nasa ano ba lang? ABCD. Low level talaga. Oo, kasi. kaya sabi ko, ano ba naman sa ABCD? Kaya ako yung pinakamagaling naman doon sa English. Kaya doon sila lumalapit sa akin pag English. Kaya siyempre nabuhayan ako nung time na yun. Sabi ko, pag English, magaling ako. Doon ka na sikat, Oo. hindi na lang, other than English, parang feeling mo, Oo, parang okay wala ka na ako. lagi. Bakit ka naman kaya nila binubuli? Did you have any idea? Kasi foreigner, parang Oo. yung foreigner that time, Mm. hindi masyadong parang, Gustuhin. oo, parang Japanese kami, makisama ka sa amin, hindi dito ka sa Japan eh, parang gano'n. Mm. Talagang natin. Parang ang feeling mo left out ka, Oo. ganyan. Hindi Kakaiba ikaw ka. yung kakaiba. Siguro Kaya, pati pangalan. Oo, yung no, name yung ko. pangalan mo. Ako lang yung apelido mo, Oo. iba din. yung apelido ko noon, kasi si Daddy, yung bago kong naging nanny, Suzuki. So okay. Okay ako doon, pero yung Shita, no na Maywa, First name mo. first name ko, hindi okay sa Mm. kanila. Lagi ako inaasar yung pangalan ko, yung ganito. Tapos may kapag naman ka. pag nadidikit ka sa kanila, gagawin. Oo, grabe naman yun. Parang sakit naman nun. Kaya yun naman yung tipong learning din sa akin. Yeah. Okay. How about your parents? Meron ka bang siblings? May kapatid ka? Kay Mami, history ko. Mag-isa lang ako. Only Only child. Mm. Then sa sa father kong totoo, Mm. sa Pilipinas, Sa marami biological kami. father mo. 8 kami. 8 kami Ang magkakapatid. konti. Konti. Ang konti, Ayun. diba? Pero nung una, hindi ko talaga siya kilala.
nakilala ko yung father ko nung 18 na ako sa Pilipinas. 18 years old Oo. ka, nakilala mo yung biological father. Yes. Kasi yung mami ko, nung naghiwalay sila, talagang sinumpa niya yung father ko. Na hindi niya na ako ipapakita sa father ko. Talagang wala talaga. Then, nung time na yun, naghahanap ako ng kapatid. Kasi syempre mag-isa ko lang, napakalungkot, nalulungkot ako mag-isa lang ako lagi. So mga pinsan ko yung mga nagpapasaya sa akin, parang ate-ate, sila na yung, kuya mo. sila na yung naging kapatid ko, ganyan. Then, nung nakilala ko nga yung mga kapatid ko, natuwa ako. Kasi sabi ko, hala, ang dami nila. Tapos, Nakilala mo 18, pati 18 mga na kapatid ako, mo, oo. di ba? Ang nangyari kasi niyan, nakakatuwa, kasi pinakilala lang sa akin ni Mami sa Facebook. Facebook lang, ito yung father mo, sige 18 ka Very na. teach. Pakilala ko sa'yo. Then, nakita ko, sabi ko, kamukha ko kaya to? Parang gano'n isip ako. Then, yung ito yung mga kapatid mo, nakita ko sila. Sabi ni Mami, wag na wag mo silang i-message siya. Sabi sa akin, ayaw niya kasi makipag-contact na. Sa Huwag mong father's i-message side. yung biological father O, mo pati or kapatid ko mga raw. kapatid mo. Bawal daw. Eh, syempre, parang sabik ako sa kapatid. Lagi ko silang tinitignan sa Facebook. Ang hirap nun ha, Yes. growing up. Anong feeling nun? Na Na ano mo walang ba siya? father. Oo, na lumaki ka ng walang biological. Di mo kilala yung biological Wala father talaga. mo, sabi mo sa Hindi akin, di talaga. ba? Kaya, Hinahanap mo ba siya? oo, lagi akong nagsasabi, daddy. Gagawin ako. Lahat daw dinadaddy ko, sabi ng mami ko. Tinanong mo ang Pati mami yung mo. tito ko. Tinanong ko, sabi ko, yung- nasan si may daddy? ba? Oo. Anong sagot mo? Sabi ko, wala na yun. Parang ganun lang naalala ko matagal na eh. Kaya hindi ko na siya inisip. Oo. Kaya pag may pinapakilala sa akin si mami na boyfriend niya, yung mga time na yun, sabi ko, ayoko, gusto ko daddy ko. Gaganon ako. Oo, talagang meron pa rin yung parang mayroong space sa heart mo Oo, na hinahanap gusto ko yung mo. totoo kong daddy. Nasaan yung talagang mo, naman mo, sino? Oo. Parang hindi ako makarelate kasi alam ko naman from the very beginning kung sino yung father ko. Although, if I can be honest, I don't have a relationship with my father. Kasi 2 years old pa lang nung pumunta na sa Japan. So, baby pa lang ako. Hindi ko na-meet na, hindi ko nakasama in short. Ganyan. Tapos, nung bumalik na ng Philippines, medyo hindi na okay yung relationship. So, iniisip ko, pero yun ha, yung time na yun, nung naalala ko nung bata ako, every time na may nakikita ako, alam mo yung sa school, pagka may mga sports, parang nakikita ko, whole family, naiingit ako, naiiyak ako. Kasi bakit, puro pera na lang binibigay sa akin. Puro pera binibigay, ganyan. Although, nagpapasalamat naman ako sa financial, nung mga kapatid ko. Pero, deep inside my heart, pag nakikita ko pag may family day, wala akong tatay. Tapos, ba't ganun? Syempre bata ka pa, hindi mo pa maintindihan, di ba? So, parang, niyak ako, bakit ganun? Pwedeng hindi na lang, kahit wala na kami masyadong pera, hindi na kami, basta kompleto na kami. So, ikaw pa, what's more pa sa'yo, di ba? Ganun. Paano mo nun? How did you handle not knowing your biological father? Parang naging na lang ako, parang love ko lagi yung mga kaibigan ko. Doon ko na lang yung yung love ko sa tita ko, sa kaibigan ko. Kaya, para hindi ko na maisip yung time na yun. Kasi dati, lagi kong hinahanap talaga eh. Kaya naaawa daw sa akin si mami. Kaya nung 18 ako, nung nakilala ko nga, hindi ko talaga sila minessage. So, ang nangyari, nakita ako nung ate ko. May ate pala ako. So, nakita ko ng ate ko, siya nag-message sa akin. Sabi niya, matagal na doon nila ako hinahanap. Talaga? Sabi ko, natouch ako. Sabi ko, mami, paano ba to? Nag-message sa akin. Nakita Ano, tayo, parang ganun. Sobrang excited ka. Gusto ko, pero parang Ayaw baka ko mapagalitan tumama. ako ng nanay ko kasi bawal nga eh. Ayaw nga niya makipag-ano ko dun sa father ko eh.